siguro mas mahalaga mapuntuhan natin ano ang real state of the nation. Let's talk about statistics. Ano ba ang statistics? Ano ba ang mga datos? Ano bang impormasyon mayroon tayo? Una, ang Pilipinas po ay nananatili na tayo ay agrarian economy. At tayo po ay import-dependent, export-oriented. Ang ibig sabihin po niyan, ang ating bansa ay nakasandig pa rin po sa agrikultura. Bagamat mataas na rin po ang input ng services, pero ang ating agrikultura pa rin po ang inaasahan ng ekonomiya natin. At maliban po dyan, dahil wala tayong basic industry, nakasandig po tayo sa mga overseas Filipino workers and mga Filipino expatriates, mga Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa abroad upang makapagpadala po ng dollar na mga pondo para suporta sa ekonomiya sa pamilya nila. And that accounts every year for around 1.3 hanggang 1.4 trillion pesos po ng kabuuang budget o kita ng gobyerno ay nanggagaling sa overseas Filipino workers remittances. Mula po yan sa dugo at pawis at dihamak na pagsasakripisyo ng ating mga kababayan sa abroad. Mantakin mo 1.3 trillion pesos. That amounts to almost 25%, one-fourth, halos 25%, one-fourth ng ating kabuuang revenue ay kinikita para mabuo ang budget sa isang taon nang gagaling sa dugo at pawis ng manggagawang Pilipino. Ibig sabihin po, hindi siya ibinunga ng ating agrikultura na lumalago at ng ating mga industriya at manufacturing. Kaya artificial siya. Kaya kung magkaroon po ng digmaan, wag sanang mangyari o mga malawak na mga regional armed conflict, kagaya ng nangyari at binabantayan natin ng masusi, ang nangyari noon sa Hidwaang Armado sa pagitan po ng tunggalian ng bansang Israel at ng bansang Iran, apektado po ang stability ng ating mga manggagawang Pilipino na nakadeploy sa Middle East region. At mga umaabot po yan sa mga humigit kumulang 2 milyon sa kabuang Middle East region na mga manggagawang Pilipino ang nandyan nagtatrabaho. Kaya yan pong ekonomiya natin. So, almost mga kalahati ng ating ekonomiya nakasandig sa agrikultura. Kaya agrarian economy, backward dahil ang 70% ng agrikultura natin hindi po moderno, hindi siya mechanized. Nakadepende po siya sa lumang teknolohiya na panahon pa ni Moses, ginagamit ang araro at kalabaw. At nasa 25% lang po ng ating mga kalupaang agrikultural na tinatamnan ng palay ang nakakagamit po ng makina. So 25% lang, 75% ng ating mga lupaing agrikultural na tinatamnan ng palay ay sahod ulan. Wala ding tuloy-tuloy na irigasyon. Bagamat marami tayong mga ilog at mga sapa, hindi po nagagamit ito. Nasa 28% lang po ang irrigated land ng mga taniman ng palay. And we have an estimate of around mga 1.8 million hectares ng lupaing taniman ng palay at nasa 28% lang po ang may irigasyon. Ibig sabihin, sahod ulan pa ang karamihan at mayroon pa ngang 1 harvest per year. Mga kababayan, masaya na sila pag naka 2 harvest. At ang mechanized sector ng agriculture, nasa 25% lang. Kaya backward agrarian economy. Import dependent. Ini-import po natin ang mga finished products, mga sasakyan, cellphone, at iba pang mga kagamitan at mga makinarya. Nag-e-export tayo ng raw materials. Kaya yan pong tawag ng ekonomiya natin ay backward agrarian economy at pre-industrial, hindi siya industrialisado, at ito ay import-dependent, export-oriented. Ang pinakamalaking export natin na siyang sandigan ng ating ekonomiya ay ang ating lakas paggawa, yung ating tinatawag na labor force. So nag-export po tayo ng lakas paggawa, labor force ng ating mga mamamayang Pilipino upang sila po ay magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho sa abroad at nang sa ganun makapagpapasok po sila ng dollar remittances na sinabi ko na kanina nasa 1.3 hanggang 1.4 trillion pesos ang kabuang isang taon na average na pumapasok po na pundo na nanggagaling sa dugo, pawis, paghihirap
ng ating mga kababayang Pilipino, na mga siguro 75% yan kababaihan. Mga nurses, mga domestic help, mga factory workers, karamihan yan, 75% ng mga manggagawang ini-export ng mga Filipino workers natin o ng ating lakas paggawa, kababaihan. 25% o hanggang 30% the most ang kalalakihan. Kaya maraming mga pamilya po ang walang mga ina ang mga anak nila dahil sila po ay nakadeploy para magsakripisyo, magtrabaho at magbuhos ng panahon na maghirap sa ibang bansa para lamang mabuhay ang mga pamilya nila. Ganyan po ang katotohanan sa ating bansa. Kaya minahal po yan ng todo ni Tatay Digong ang overseas Filipino workers. In fact, sa panahon po niya, nagkaroon ng dignidad at pagkalinga ang mga manggagawang Pilipino at mga kababayang Pilipino natin sapagkat proud sila na may gobyerno na matino at nagkumakalinga sa kanila. Kaya nabuo po yung DMW, Department of Migrant Workers, dedicated exclusively para sa mga manggagawang Pilipino. So kung i-describe po natin sa kabuuan ang kalagayang pang-ekonomiya at kabuhayan sa lipunang Pilipino sa kasalukuyan, for the last 50 years, ang Pilipinas po ay agrarian backward economy. Pre-industrial, ibig sabihin po, hindi siya industrialisado. At ang kanyang kalakhan ng kanyang income ay nanggagaling sa pag-export ng mga raw materials, mga abaca fibers, pinya, mga mangga, durian, kape, at nag-import tayo ng mga finished products, consumer goods, at mga makinaryas, no? At mga sasakyan. Samantalang, sa export naman natin, kung i-extricate natin, no, o i-remove into consideration ang participation ng mga overseas Filipino workers, ang estimated number po ng bilang ng mga manggagawang Pilipino at mga Pinoy expatriates, mga 10 million na po sa buong mundo. Kung i-remove mo po ito as factor, wala po talaga tayong substantial export maliban sa labor force. At wala din po tayong mga malalaking export maliban pa doon sa nickel, copper, gold, at mga ilang troso na nasa Mindanao ang karamihan at saka sa Northern Luzon nanggagaling. So ito po ang kalagayan natin, at dahil sa kalagayan na backward agrarian economy, non-industrial, mababa at lugmok ang manufacturing at industrial sector natin, at kung mayroon man tayong mga teknolohiya na mga ginagamit sa industriya, ito yung tinatawag na service sector. Ano po yon? Mga BPO, Business Processing and Outsourcing, mga call centers po yan, at mga business centers na nakadestino sa Pilipinas. And kung mayroon man po tayong may pagmamalaki na commercial area, mga mall, service area po yung mga mall. Hindi po yan industrial. Hindi po natin, ang mga industrial sector natin dati, yung mga nagpo-produce ng asukal, pabagsak na po ito. We are one of the, at pati po ang mga makinarya dati na ginagamit pa natin ng steel, maliban sa nickel at mga copper at gold, wala na talaga tayong substantial exports. Ganyan po ang buong ekonomiya ng Pilipinas. Mas pinalala po ito sa ilalim ni Marcos, sapagkat lugmok na nga ang agrikultura, bagsak ang manufacturing sector, and yet laganap ang korupsyon. Ang epekto nito ay ang paglaganap at ang pagbulusok ng malaking bahagi ng population natin na napupunta po sa sektor ng mga mahihirap. Mga manggagawang bukid, magsasaka, mangingisda, magbubukid, plantation workers, mga manggagawa sa pabrika, mga malaliit na mga empleyado, mga urban poor, no? Sa ating overall sector ng labor force, if we have around mga 14 to 15 million labor force, ang employed lang talaga na regular sa mga pagawaan at industrial ay mga nasa 3 to 4 million lang. Mahigit po sa mga 4 na milyon ng ating mga manggagawa na sinasabi ay nasa informal sectors. Mga vendors, merchandisers, mga ganyan po, service sector. Hindi po sila industrial workers. So if we have around 12 or 14 million labor force, ang fully employed mga nasa 4 million lang. At mga nasa 4 na milyon at 5 hanggang 5 milyon nabubuhay po sa
informal na economic sector. Sa palengke, mga matadero, mga nagbebenta ng karne, gulay, nagtitinda ng balot. No? Kabahagi po yan ang binibilang na mga employed under informal economic sector. Pero hindi po siya ibinunga ng paglakas at paglago ng ating industrial and manufacturing sector. Kaya po, kung bibilangin mo ang walang trabaho sa Pilipinas, hindi po bababa talaga between 6 to 7 million. At kung i-include mo pa ang mga taon-taon, mga nasa 300,000 ang naghahanap ng trabaho na mga graduates sa ating mga kolehiyo at mga universidad, ibig sabihin po ang turnover ng unemployed at mga underemployed mataas. Ang epekto po niyan, kahirapan sa ating mga mamamayan. Ito po lahat ay hindi ito naintindihan ni Marcos. Wala silang pakialam dito. Kaya nga ang inuuna nila ayuda, nila Martin Romualdez, they have a very crooked, baluktot at tarantado na uri ng economic concept. Na magbigay ka ng ayuda, sa isang 3 buwan ka naman gagamit niyan, pero kino-convert to cash pang karamihan at kinukurakot as if nakakatulong ka na sa mamamayan mo. Kaya ang unang problema dito ay ang lugmok na agrikultura, bagsak ang manufacturing sector, hindi tayo nagkakaroon ng basic industrial development, kaya mataas po ang ating tantos o porsentahe ng walang trabaho. Between 5 to 6 million of the Filipinos walang trabaho. At maniniwala ba kayo o hindi, mga kababayan, umaabot po sa mga mahigit kumulang ay mga 12 million ng mga Pilipino po na mga school age. Ibig sabihin 7 hanggang 20 years old or 21 years old na edad, umaabot po ang wala o hindi nakakapasok sa paaralan between 11 million, 10 to 11 million. Ito mga datos to galing mismo sa Philippine Statistics Authority at sa National Development Authority or NEDA, National Economic Development Authority. Mga kababayan, palatandaan po na ang ating bansa ay lugmok. Mahirap pa rin po at ang ating bansa ay nasasailalim sa pangungurakot at bulok na pamumuno kung mayroon kang mga 10 to 11 million of your school age population, 7 years old to 21 years old, i-total mo ito lahat, umaabot na mga 11 million ang hindi nakakapasok sa paaralan. At mayroon tayong functional illiteracy na mga 15 million. Ibig sabihin po na sa paaralan pero mababa ang kanilang antas ng functional literacy, reading comprehension, arithmetic ability, numerical ability, at ang kanilang communication skills mababa. Yan pong ibig sabihin ng functional illiteracy ng mga nasa 15 million. Yan po ang hinaharap ng ating bansa. Na pag-iiwanan po tayo ng ibang mga bansa, nakaratig bansa natin, napakalayo natin. Basic yan, ano? Reading comprehension, reading ability and skills, and then numerical ability and yung communication skills. No? Yan po ang ibig sabihin, kung mababa ang antas niyan, ang epekto po niyan ay tinatawag na functional illiteracy. Na bagamat ang mga Pilipinong population ay nasa paaralan, hindi po mataas ang kanilang antas ng pag-unawa sa mga binabasa o sa communication na nakukuha nila. At kung kaya po, ang kanilang kapasidad sa pagbasa, pag-unawa at pagbibilang ay mababa din. And that is true kasi yan po ay World or Global Education Survey from the last 10 years. Ang Pilipinas po ay isa sa mga bansa sa Asia, sa Indo-Pacific area and Asia-Pacific region na may pinakamababa na mga antas ng functional literacy. Ang ibig sabihin po, mataas ang nasa paaralan, pero ang kanilang antas ng kanilang improvement sa pagbabasa, pag-unawa sa binabasa, pagbibilang, basic arithmetic function, mathematical skills, at iba pang skills sa communication, mababa. Yan po ang katotohanan. Samantalang, first honor, alos tayo, o nasa top 3 sa may pinakamataas naman na antas ng korupsyon sa bansa. Sa buong mundo, out of 118 countries na nagiging sakop ng tinatawag na Corruption Perception Index. Ito po ay ginagamit para sukatin
ang effort ng pamahalaan kung ano ba ang ginagawa at ano ang effectivity ng government program para labanan ang korupsyon. Ibig sabihin pagnanakaw at paglulustay sa kaban ng bayan at pagwawalda sa pundo ng mamamayan. Umaabot po tayo sa nasa 114 na bansa. Ang ranking natin sa may mga epektibo na anti-corruption campaign na sa 114 out of 118 in the last 3 years ni Marcos. Nasa 114, 15 ang ranking ng Pilipinas sa Corruption Perception Index. So makikita nyo ang tinatawag na parallel and proportional relations sa pagitan po ng korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan, pagwawaldas at paglulustay ng pundo ng gobyerno na ngayon ay nakita natin in the last 3 years or almost ni Marcos, yan po ang kanyang ginawa, lustayin, abusuhin, at durubuhin o kulimbatin ang pundo ng bayan sa pangunguna ng pinsan niya at ng mga sindikato na mga kasama niya sa gobyerno. Ang epekto niya po ay lugmok ang ating bansa pagdating sa mga services. Mantakin mo na sa 11 million halos ang hindi nakakapasok na school age na mga Pilipino at ang sinasabing school age, ang reference age bracket 7 years old to 21 years old, cumulative, no? Tipunin mo, umaabot po ito sa 11 million ang hindi nakakapasok sa eskwelahan. Taon-taon. At wala pa po sa 2 milyon na pumapasok sa grade 1, in every 1 million na pumapasok sa grade 1, mataas na po ang 100,000 na makakaabot sa college. Mantakin mo yan mga kababayan. 1 million ang papasok sa grade 1, out of that 1 million ang makakaabot sa college, mga nasa 100,000 lang for every 1 million. At ang makakapasok sa college mga kababayan ay pag 100,000 ang average out of every 1 million Filipino youth, ang nakakagraduate po dyan ay mataas na po ang 30,000 makakatapos. Wow, ganun pala mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa. These are recent statistics at hindi po ito pag-uusapan ni Marcos. At sa kanyang State of the Lying Address, hindi po yan SONA. Hindi po State of the Nation Address, kundi SOLA. State of Lying Address, mga kababayan, nagtatawag na ng misa. Mga kababayan. So, ang ibig ko pong sabihin, the parallelism is very clear. The higher the corruption incident, the higher the poverty. The lower the budget para po sa ating mga basic services, the deeper will be the deprivation and poverty affectation ng ating mga kababayan. So halimbawa, 65 billion ng pondo para sa sektor ng edukasyon combined na elementary and high school and college, binawas po ng gobyerno ni Marcos, no? Hindi pa kasama ang zero budget doon sa PhilHealth para yan sa mga public health sector insurance. Ang public education mismo, elementary, high school, and college, binawasan combined ng 65 billion pesos. Instead na dagdagan ito ng 100 billion na siya ang kailangan para palakasin pa at isuporta pa sa paglago ng educational support program, binawasan ng 65 billion pesos ang sektor ng edukasyon. Kaya hindi kataka-taka na mayroon tayong 11 million na Filipino school age na wala sa paaralan. No? Combined na yon, hindi nakakapag-aral taon-taon, kulang at hindi sila nakakapasok, mga kababayan, sa paaralan. At mataas din po, umaabot sa 15 million ang functional illiteracy sa population ng mga tao. Nakapag-aral nga, nasa paaralan nga, pero mababa naman ang kanilang antas ng nakukuwang kalidad sa edukasyon. Yan po ay epekto niyan ng kanilang kalagayan sa panglipunan at kabuhayan nila. Kasi nga, unahin pa nila ang magtenda sa bangketa, magtinda at magpuyat sa mga palengke at tumulong sa kabuhayan kaysa naman po sila ay nasa paaralan o mag-aral at gumawa ng mga research, no? Kaya mababa ang antas ng kalidad ng edukasyon na nakukuha po ng ating mga kababayan. Yan ang ibig sabihin ng mataas na antas na functional illiteracy sa ating bansa. Okay. So, ang ganitong kalagayan ngayon ng ating bansa, dinadagdagan pa nitong dokumento na hawak ko.
ilulugmok tayo ng Estados Unidos na hindi dapat dagdagan ng mga pondo ang mga basic sectors like ang paglago ng agrikultura para lumakas ang kabuhayan ng mga magsasaka ay sisitahin po ng Estados Unidos. Kasi para sa kanila, that is an unfair trade leverage. Under a mutual trade agreement, dapat daw free trade yan. Hindi pwedeng makialam ang gobyerno. Talo tayo sa Vietnam, Thailand, Indonesia, India, at mga bansa na karating natin na agricultural din ang kanilang mga produkto ay heavily supported, subsidized ng gobyerno ang kanilang paglago ng ekonomiya dahil ang kanilang agricultural sector, irigasyon, ang kanilang mga capitalization, road network, and market support ay sinusuportahan ng gobyerno nila. Pero under the unilateral imposition of the US, under this document, ipagbabawal nila yon. Klaro? Kaya mga kababayan, ang unang nilutas ng bansang China, nang sila na po ang nasa posisyon, I am not glorifying or promoting the Communist Party of China. But we have to understand that they have a strong political and governance system. Dahil nga Communist Party ang nagkokontrol ng gobyerno nila. Ang una nilang nilabanan, korupsyon. At pinunduhan nila ang anti-poverty and basic sectors, agriculture, education, health nila, at infrastructure. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang impact ng kanilang ginawa na ito in the last 50 years na ang China nagsimula ng pagbabagong ito simula 1949, mga kababayan, nang manalo sila sa kanilang National Liberation War sa panahon ni Mao Zedong. In the last 50 years, nag-survey ang Development Bank tsaka yung World Bank at iba pang mga international financial institutions and even the UN, United Nations Educational and Cultural Organization, mga 800 million ng mamamayan sa China po in the last 50 years na iahon nila po sa absolute poverty. Ibig sabihin po ng absolute poverty, wala silang gutom, wala silang homeless, at wala silang jobless na malaki, kundi mababang mababa. Yan ang ibig sabihin po na naahon nila ang 800 million of their people in the last 50 years na namuno ang Communist Party nila. I'm not referring to the Communist Party of the Philippines, sindikato yan I'm talking about the Communist Party of China. One party rule, strong government and political system. They were able to eradicate corruption, halos zero budget, zero corruption, sapagkat may death sentence po, na may death penalty sa China. At automatic po, pinapatay ka doon pag kurakot ka, even mataas ka na party leader. So, nilabanan ng korupsyon, pinalakas ang agrikultura, dinevelop ang industriya, pinalakas po nila ang kanilang infrastructure. Ang resulta po in the last 50 years, ang China po was able, itong datos ito mismo, ng World Bank at ng United Nations Educational and Scientific Cultural Organization at ng UNICEF. Sa survey nila, nakita nila na ang China po was able to uplift and take out 800 million of their population out of absolute poverty situation. Walang homeless, walang nagugutom. They may not be eating fried chicken or pork adobo every day, but sila po'y hindi nagugutom ang kanilang mamamayan. At engineering marvel and technology nila umabansi talaga because of governance and because of the anti-corruption and strong rule of law and strong political will of the government na asikasuhin po ang kanilang mga mamamayan. At hindi pinabayaan na sila ay alipinin ng tinatawag natin na indirect poverty caused by oligarchic control. Indirect dahil po hindi naman gobyerno nagpatupad sa atin, pero ganun pa rin pong epekto. Dahil kinokonsenti ng gobyerno ang paglago at pamamayagpag ng mga oligarkiya, ang ating bansa ay napag-iiwanan. There are only around 100 families in the Philippines na nagko-control ng 95% halos ng kayamanan at resources ng buong bansa. Kasama dyan sila Marcos, sina Tambaluslos at mga kabarkada nila. Hindi kasama dyan ang mga Duterte. Dyan sa 100 families na nagko-control ng negosyo, ekonomiya, politika, at buong kalagayan ng lipunan at buong kayamanan ng Pilipinas. 95%
to 95% kontrolado lamang ng 100 families. Mga Ayala, Subel, Abuites, Pangilinan, Rason, Rojas, Araneta, yan po, sila Tambaloslos, no? Sila Romualdez, sila Marcos, they belong to that 100 families na nagko-control ng kayamanan ng buong bansa. 90%. Sa China, hindi po pwede yan. Sa Singapore, hindi rin po pwede yan. Kaya, malakas ang loob nilang mangurakot dahil sila din po ang nagko-control ng gobyerno. Exactly what President Duterte tried to do nang inintroduce niya ang Dutertismo. Na dapat po ang oligarkiya, ang mga kurakot at bulok na politiko ay hindi maghahari at magkokontrol sa gobyerno. Lalo na sa patakaran pang ekonomiya at patakaran sa mga negosyo and pati sa mga relasyon sa panglabas na ugnayan sa iba't ibang mga bansa sa paligid natin. That was the start of the transformative agenda na ipinakita ni Pangulong Duterte. Yun po ang good governance. And besides, sa buong Asia-Pacific region po, ang Pilipinas na lang po ang mayroong insurgency, communist insurgency, at binibaby pa ng kasalukuyang gobyerno. Sa buong daigdig, sa buong Asia-Pasipiko, wala na po ang insurgency ng mga komunistang teroristang ito. Sa Pilipinas po, mayroon pa rin tayo. Ang epekto po niyan, we are losing every year more than 20 billion pesos to 30 billion pesos ng ating mga pundo na napupunta sana sa pagpapalago ng ating industriya ng manufacturing na pupunta pa sa security sector support. And of course, hindi pa kasama dyan ang mahigit kumulang 100 to 200 billion pesos investment opportunity na nawawala dahil po sa presensya noon ng mga New People's Army terrorist group na hawak ng CPP, NPA, NDF at pati ang kanilang mga urban operatives ay nandyan na rin po sa loob ng gobyerno. Tayo lang ang bansa, lalo na sa Southeast Asia, wala na po itong communist insurgency problem. Kung kaya napag-iwanan tayo at halos ang kapantay na lang natin ay ang bansang Bangladesh at bansang Myanmar. Mga kababayan, naunahan na tayo ng bansang Laos, Cambodia, at pati po ng iba pang karatig bansa. Malayo na po sila sa atin in all aspects of economic and social development. Why? Sapagkat nilalabanan nila ang korupsyon. Nilabanan at tinapos nila ang problema sa communist terrorist insurgency. Mayroon silang relative stability of security and peace and development, mabilis po. At ang gobyerno nila, bagamat hindi perpekto, ay malakas din po ang programa para labanan ang korupsyon. Lalo na po ang mga bansang Singapore, bansang Vietnam, no? At Malaysia, Indonesia. Malakas po dyan ang mga kontra-korupsyon na mga patakaran nila. Of course, China, may death penalty. Ang Singapore, ganun din po, may death penalty yan sa mga magnanakaw. Kaya nga dapat may ganun tayong makikita sa Pilipinas. Otherwise po, yan ang dapat nating tandaan na anuman po ang paulit-ulit na diskarte dyan sa State of the Lying Address ay wala pong patutunguhang matino kung ang gobyerno mismo ay kasabwat ng oligarko, kasabwat ng mga politiko. Mantakin nyo si Martin Romualdez ginamit niya na negosyo ang party list. Hindi pa siya kontento na representante siya ng isang distrito sa Tacloban at mayroon siyang 10 to 15 billion pesos na access na pondo dahil Speaker of the House siya. Ginamit pa niya ang kanyang negosyo na tingog ng magnanakaw party list, mga kababayan. And because of that, they can be able to get around 100 billion additional fund para sila po ang maglustay, sila pong gumamit, at ito po ay isang malaking source ng pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan. At hindi naman yan mangyayari kung hindi po kinukonsente, pinapayagan at sinusuportahan ni Marcos ang ganitong kalakaran. Garapal, walang hiya, no? Kung sa mga Ilonggo pa lampingasan, no? Mga tarantado, no? Lampingasan is a deep word in Ilonggo, no? Kung sa Tagalog, sa Pilipino, ang lampingasan balasubas, no? Walang hiya talaga. Mantakin mo ang asawa niya, itago pa niya doon sa number 6 nominee. Yun pala nakaariglo na sa sindikato ng COMELEC nila George Garcia na makakakuha sila ng 3 sa party list nila na tingog ng magnanakaw party list.
Kaya pinaresign nila ang nominee number 3, 4, and 5, akyat ang asawa niya. And then, makakakuha sila ng tag 30 billion pesos at aabot ito sa 100 billion kasama po ang kay Martin Romualdez doon sa Tacloban. Mantakin mo isang pamilya lang, they control and decide what to do with 100 billion pesos. Samantalang zero budget ang PhilHealth. 65 billion ang tinanggal na budget sa education sector at ang Office of the Vice President binibigyan lang ng mga 750 million pesos ha. 750 million. Buong Pilipinas ang kanyang function at ang budget na 750 million ay budget lang po yan para panglinis ng mga CR, building at maintenance cost ng Congress ni Martin Romualdez. Wow! Ganon po kagarapal ang gobyernong ito. Kaya mababa po yung estimate ni Jessica Soho, ang mamamahayag ng GMA 7, na mga 20% ng pundo ay napupunta po sa mga pagnanakaw at pangungurakot ng mga politiko at all levels, no? Lalo na sa Kongreso. Maliit po yung 20%. Kasi nga, sa totoo lang, baka umaabot pa sa 30%. Mantakin mo ang flood control project na hawak po ng MMDA na sa 270 billion pesos to 300 billion bawat taon. Pero binabaha pa rin po ang maraming area ng Metro Manila. At isisisi nila sa Dolomite Project ni Pangulong Duterte para lamang maipagdugtong ang sisi at ibunton ang galit daw ng tao doon sa kay Pangulong Duterte. Ang Dolomite Project po, mayroon pong engineering design bago ipatupad. At hindi totoo na walang drainage outlet po. At wala pong system of flood management and control na kabahagi ng engineering design doon sa pagbubuo ng Dolomite Beach para i-clean up po ang Manila Bay. That is not true na ganyan ang nangyari. Ang hindi may paliwanag ng MMDA, sana pupunta ang almost 300 billion pesos na mga flood control ninyo na mga proyekto taon-taon. Hindi nga makita ito. Kaya tama ang binabanggit ni Senator Amy Marcos that around 1.3 trillion pesos po ang nawala na pundo sa loob lamang ng 2023 and 2024. Idagdag mo pa ang 2025 na sindikato budget, malamang po aabot sa mga 2 trillion pesos. Ulitin ko, 2 trillion pesos po ang malamang sa malamang na wala na pundo sa gobyerno dahil sa flood control na ginagamit na palusutan at diskarte para mapalusot ang pondo. Ito pa ang nakakabahala. Nagbenta tayo ng gold na 129 billion pesos, mga almost 25,000 kilograms of gold reserve. Hindi po nagsagawa ng report ang Central Bank at si Marcos. Saan ito ginamit, saan napunta, bakit nagbenta tayo? 129 billion pesos. Bumuo po ng almost 2 years na ng Maharlika Diskarte Fund. 500 billion pesos yan ha. Walang investment na makikita. At nanggaling po ang isa sa pundo dyan, 50 billion galing po sa Land Bank at 50 billion or 75 billion galing sa Development Bank of the Philippines. Mga kababayan. So that's around sa bangko lang na dapat nagpupundo at tumutulong sa sektor ng agrikultura at mga maliliit na mga negosyante, itong Land Bank saka DBP, umaabot po sa 125 billion pesos. Ang hindi may pakita ni Marcos, sana ito ngayon. In the last 2 years, walang investment program, walang investment and economic activity report. Itong Maharlika Diskarte Fund. At ang ayuda lang ni Martin Romualdez na ginamit din nila Marcos para magbili ng tinatawag na artificial loyalty, which is technically, ang description ko dyan, ang ayuda-ayuda na ito po ay tinatawag ito na political corruption fund. Political bribery fund po ito. Umaabot po in the last 2 years to almost 700 billion pesos ang ayuda. Hindi pa kasama ang mga pork barrel na ginamit nila. Kawawang-kawawa ang ating bansa. No? Siguro maintindihan nyo siguro si Ka Eric, no? Bakit ako noon napunta sa pagre-revolusyon, pagre-rebelde nung kabataan ko. Because these are the data that we are discussing right now ay the same parallel data, the same social economic reality ang nakikita ko po noon nung ako'y kabataan ko pa. Nung ako'y nagkakaedad ng 18 anyos, nang ma-recruit ako sa Communist Party of the Philippines, naging NPA, naging NDF cadre ng komunistang teroristang grupo.
Ito po yung mga dinidiscuss sa amin. Mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayanang Pilipino. Sa isang banda may katotohanan po ito. Sa kabilang banda mali ang pamamaraan. Kasi madugo, marahas, pumapatay, nanununog ng bubomba ng ambush. At sila din po ay kurakot at bulok ang organisasyon na ito. But the reality of the statement of their analysis is correct. Mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayanang Pilipino. And that is true. The biggest export of minerals, timber, forest products, makikita po yan sa Mindanao, sa Caraga region lalo na, sa area po ng Agusan Sur, Agusan Norte, Surigao Sur, Surigao Norte. Subalit ito rin po ang rehiyon ng Caraga, ang binabanggit ko, ang isa sa may pinakamataas na mga antas at tantos o porsentahe ng mahihirap na population natin. Sila ng Maguindanao at mga Lanao area. Yan po, dyan ang gagaling ang mga minerals. Actually, kung i-develop lang talaga ng gobyerno at hindi ng oligarko ang makikinabang sa mga bundok ng Mindanao, including the Ligwasan Marsh, dyan sa paligid po ng area ng malawak na area ng Maguindanao, at ang mga kabundukan at mga kalupaan ng Mindanao, ay mabubuhay po ang buong Pilipinas. At sobra pa ang kayang i-develop na kapasidad ng ating pamahalaan para punduhan na mapalakas ang agrikultura, mapalakas po ang ating energy source, ma-develop unti-unti ang ating manufacturing at industrial sector. At hanggat sa huli po, hindi na tayo nakasandig sa pag-export ng ating mga lakas paggawa. Nakakabahala po ito because these are matters that are not and are not going to be discussed sa pagdating po ng State of Lying Address ni Marcos. SOLA. Ang kanyang mga diskarte po ay mga diskarte na hindi po tumutugma sa realidad ng tinatalakay natin ngayon. These are hard facts. Nami-memorize ko na po ito halos dahil itinuturo ko po ito dati. Ito po ay unang kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino na kurso. Ang topiko po, mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayanang Pilipino. Which is sa isang banda, katotohanan po yan. Yan po ang recruitment style and recruitment approach na ginagamit sa CPP, NPA, NDF. There are realities, subalit ginagamit ito para lasunin ang utak ng kabataan at mga nare-recruit para lumaban sa gobyerno. Ako po, dinidiscuss ko ito, hindi para lumaban sa gobyerno, kundi para tayo ay magkaroon ng people's agenda at tayo po ay manindigan para igiit ang tinatawag nating good governance, reform, and transformation. Hindi revolusyon. Yan ang kaibahan. So kung mapapansin nyo, memorize ko mga datos, ina-update ko lang because I still keep on learning about this. These are historical facts and these are actual social and economic realities and these are actual situation on the ground ang binabanggit ko, mga kababayan. Siguro dito lang muna tayo at babalikan ko ang part 2 nito. Ano ba ang tinatawag na indirect corruption at versus indirect poverty? Ano po ang explanation yan? At ano naman ang tinatawag na direct corruption at direct poverty? Sino po ang may mga participation? At dadagdagan ko po ang ating critic dito sa dokumento na gustong pirmahan ni Marcos July 20 kasama si Donald Trump, itong mapang-abuso, mapanghimasok at ala diktador na pagpupumilit ng Amerika na sumunod tayo sa tinatawag nilang US-Philippines Reciprocal Trade Agreement, which is actually a unilateral, one-sided, onerous imposition of the US against the Philippine interest na papayagan ni Marcos na papasukin niya. Maraming salamat sa mga nag-participate, nakinig, nanood at natuto. Sana may natutunan kayo sa talakayang bayan natin na ito. And I'm very happy that you are still with me kahit po hindi tayo masyadong malaki ang audience sapagkat seryoso at medyo malaliman ang mga talakayan dito, subalit matalas naman ang pag-angat ng kamalayan at pag-unawa ng mamamayan. Sulit naman. So kahit papano, nandyan kayo na mag-promote, mag-campaign na ang mga video natin ma-share at mapaabot sa iba pang mga mamamayan. I'm very happy about that. Maraming salamat
at ang habilin palagi po ni Ka Eric, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless us always in our family and loved ones, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey Ka Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.